Iba ko ngayon. Sa inyong lahat, welcome po sa aming channel. So ngayon po ay naka-duty ako at pupunta ako ng regional office ng DepEd Region 12, no, dito sa Coronadal City, kasi may isasubmit ako doon na yung mga na-develop na mga reading books ng aming office. Ayan po. So yan po ang ihahatid ko doon sa region. So ang regional office nasa Barangay Carpenter Hill po ng Coronadal City. So medyo may kalayuan po mula sa office namin, siguro mga 10 kilometers more or less ang distansya niya. So papunta na po ako doon ngayon. At saka naka-duty ako. Bukas ang schedule ko ng work from home. So ito po, bumibiyahe pa ako ngayon. Ayan. So ayan na, papasok na ako ng highway. So yung direction po ng regional office namin dito, going to General Santos po na daan. Ayan. So ganito po ang situation ng highway dito sa Coronadal. Nasa sentro pa po ako ng city. So nasa kahabaan pa rin ako guys ng General Santos Drive, at saka nandito na ako ngayon sa harap ng City Hall ng Coronadal. So dito na ako ngayon guys sa may crossing papunta ng Tampakan dito sa kaliwa. Yung sa kanan ko naman na nadaanan natin kanina, doon yung Camilla Homes, tapos yung All Homes. So mga ito guys, may mga 6 kilometers na ito mula doon sa sentro ng Coronadal. Ito naman yung The Farm, Carpenter Hill. So maganda yung venue dyan guys, mga ideal for seminars, conferences, sa wedding, baptismal. So maganda yan sa loob. Maganda yung mga landscape. Ay, may disgrasya pala guys, oh. Bongo truck at saka Nissan Navara. Kahapon na yata ito. So approaching na tayo sa guys, sa regional center. Ito na yung overpass. Yan. So liliko na tayo sa kanan, papasok ng regional center ng Soc Sargent Region. So andito na guys yung pinakaharap. Ito yung regional office talaga ng DepEd Region 12. At saka sa likod yun, marami na mga regional offices dito. So yung likod mismo ng DepEd ay na yan guys, CHED. So nandito na po guys sa regional office ng DepEd. So yan po ang DepEd Region 12 office. Narito tayo sa Region 12 Regional Center. So halos lahat ng mga regional offices ng Region 12 ay nandito. Yan. Bale, ito yung guys, harap ng office ng DepEd Region 12. Yan. So dito tayo sa may gate banda. Paalis na ako guys.
So ayan guys, para hindi kayo magtaka kung ano yung mga ginagawa ko, inanarate ko na lang guys ha. So habang busy ako dyan sa mga ginagawa ko, sasabihin ko na lang kung ano yung mga ginagawa ko, okay? Yung ginagawa ko guys, yan yung mga supplies na ni-request namin kasi yung office namin ay binigyan ng pondo. So yung office namin ay yung Learning Resource Management section ng Department of Education. So since pandemic ngayon, so yung office namin mainly nag-supervise kami, nag-quality assure ng mga dinidevelop ng mga self-learning modules. So sa binigay sa amin na budget, ito yung isa sa mga supplies na ni-request namin para ibibigay sa mga development teams. So dito kasi sa aming division, bali inassign sa amin ng region ang mga iba't ibang subject area na gagawa namin ng self-learning modules. Kaya all in all, meron kaming 18 na subject areas na gagawa ng self-learning modules. So, yung 18 na subject areas, yun yung bibigyan namin ng kanilang supplies na habang gumagawa sila ng learning resources ay may gagamitin sila ng mga gamit. So, ito na po yun. Actually, noong October pa ito ni-request. So, kaya yan, meron silang tig 10 reams ng bond paper, A4 yung size. Tapos, meron ding computer ink, tig 2 bote yung colored, tapos 3 bote yung black. Yan. So, ang tatanggap nito ay yung subject area supervisor ng bawat subject area na gagawa ng self-learning modules. So, kaya ngayon, hinahanda ko lang para simula bukas ay pwede na nilang kunin at gamitin. Kaya iniisa-isa ko po yung mga items na intended para sa kanila para pagkuha nila, kanya-kanya na sila kuha ng supplies nila. So itong mga supplies guys, pondo ito ng DepEd Central Office. So binigay sa region namin, din through sa region namin, binigay naman sa amin per division. Yan naman po ay bala ng stapler yun. Okay, so natapos ko na yung tig 2 bote ng ink ng computer. Yan. Bali, ang budget pala nito guys, ng mga supplies na ito ay 200,000. Okay, so ito talaga ay intended lang para pang-support sa pag-develop ng mga self-learning modules. Actually, meron pang guys, ibang pondo na ibinigay din sa aming office. So, ayun nga, halimbawa meron na ibigay na nauna na 24 million. So, yung 24 million, halos yung lahat guys, bond papers. So, yung mga bond papers na yun, binigay yun sa mga schools, no? Para support sa pag-print nila ng mga SLMs. Then, yan guys, stapler yan. Meron din kaming budget na worth 11 million. So, ganun pa rin yun guys, mga printer, mga bond paper pa rin. Tapos, nag-decide din yung superintendent namin na bumili ng mga tablet computers para ibigay sa mga schools na gagamitin ng mga estudyante para sa mga video lessons at mga online classes. Pero selected lang yung schools na bibigyan ng tablet computers. Meron din sa mga budget namin na nag-provide kami ng transistor radio. So yung transistor radio naman guys na i-distribute sa mga schools, pero hindi lahat ng schools. Limited lang din yung mga radio namin. So, yung radio kasi guys, gagamitin yan para sa radio broadcasting instruction. Okay? So, may mga
radio stations dito sa South Cotabato na kinontrata ang DepEd na doon i-air yung mga radio-based instruction lessons. Okay? Kaya, ayun, nag-provide din ang division namin ng radyo. So, yung radyo na binili namin guys, ano yun? May solar panel, pwede siya isaksak sa kuryente, at saka pwede din siya lagyan ng battery. So, yun ang isa sa mga binili. Ano pa? Basta mostly sa mga budget na binigay sa amin, ang binili namin yun, mostly papel at saka printer, mga ink, para tuloy-tuloy yung pag-print ng modules. Kasi mula quarter 1 hanggang quarter 4 ito yung pag-print ng modules. Kaya dapat sufficient yung supply na bond paper at saka gagamitin mga printer at saka ink ng mga teachers. Okay. So actually guys, ngayong taon na to medyo masyadong busy kami dito sa division office kasi yun ang ginagawa, development ng self-learning module. Kasi dati yung normal pa, meron naman tayong aklat. So ngayon kasi guys, hindi na-distribute yung aklat, kaya gumawa ng self-learning modules. Kasi yung sa self-learning modules, andun na yung lesson nila, andun na rin yung activities nila. Kaya yun ang ginawa para kahit nasa bahay lang, sa tulong ng mga parents, kaya nilang turuan yung kanilang anak. So ito yung ginagawa ng DepEd ngayon. Okay? So as of now guys, kakatapos lang ng quarter 1 noong December. So ngayon January, magka quarter 2 na. So yun naman, busy naman yung mga teachers natin na gumagawa ng mga self-learning modules at saka sa supervision ng kanilang mga subject area supervisors. Kaya itong supplies na ito, habang nagde-develop sila ng self-learning modules, ito yung gagamitin nila. So ngayong 2021, ganun pa rin guys, in-expect talaga namin na meron namang budget na ibibigay sa amin para pang-support sa pag-develop ng mga self-learning modules. So yun, sa matatandaan ko lang, so, ang mga budget na dumaan sa amin, merong 24 million, merong 4 million, merong 11 million, merong 8 million, meron pang 1 million lang na budget. So yun lang matatandaan ko na binigay sa aming section. Tapos ginawa namin din ng ng mga kaukulang dokumento para kung ano yung mga dapat na bilhin sa pera na yon. Of course, ang nag-decide nun ang superintendent namin at saka yung mga ibang officials ng DepEd sa Cotabato, kung ano yung mga dapat bilhin na support sa mga schools. Tapos guys, ang trabaho ko dito sa office, isa ito. Hindi naman ito palagi na ganito yung ginagawa ko. So, sa ngayon, isa ito yung na humahanda ng mga ibibigay na materials. Pero mostly, paperworks talaga ako dito sa office guys. Nagmo-monitor ng printing ng mga SLMs. May weekly monitoring kasi kami. Then, gumagawa rin ng mga documents. Halimbawa, may darating naman na budget. Gagawin ko naman yan guys ng mga halimbawa, mga activity design, purchase request, mga RIS, PPMP, activity request, yung ORS na tinatawag. So yun ang mga ginagawa ko usually pag may darating na pundo. Okay. Then ang iba ko pang trabaho, syempre marami din akong ibang trabaho na ginagawa dito sa office. So isa lang ito sa mga trabaho ko dito. Tapos dito pala sa office namin guys, itong building na to, ito yung Learning Resource Management section. So 3 lang kami actually dito sa office. So yung supervisor namin,
tapos yung kasama ko na division librarian, at saka ako as a project development officer. So tatlo lang talaga kami dito. Pero as of now, may kasama pa kaming dalawa kasi yung aming quality management representative at saka yung kanyang secretary, temporarily dito sila sa office namin kasi medyo may kalakihan din itong office namin, tapos tatlo lang kami. So dito lang muna sila pansamantala sa aming office. So currently 5 kami dito. And then itong room na ito, minsan pag may mga halimbawa ginagawa yung mga office ng aming superintendent dati, assistant superintendent, dito sila temporarily din nag-o-office, itong room na ito na mismo. So dati nag-office dito yung dati naming assistant superintendent, parang 2 o 3 beses na nag-temporary siya na nag-office dito. And then doon naman sa loob, yung sa amin na room, dati rin nag-office doon yung dati naming superintendent. So, marami nang gamit itong aming office. And then minsan din, puno ito guys, itong room na ito na mismo. Kasi sa ngayon na nagde-develop kami ng mga self-learning modules, yung mga illustrations, talagang mano-mano yun na dinodrawing. So dito, yung mga illustrators namin, dito sila na room na gumagawa ng mga illustration. So minsan punong-puno ito guys. So tulad bukas, January 7, yan. So gagamitin nila itong room na ito. So pupunta dito yung mga illustrators namin. Ito naman guys, PVC cover. So sa gagawin nila na learning resources, so pwede na gamitin yung PVC cover bilang main cover. Actually, ang lagyan lang naman ng guys, ng PVC cover, usually yung mga storybooks. Pero nagbigay lang kami ng ng PVC cover, baka gamitin ng mga development teams. Tapos, every week guys, minsan yung mga orders namin dumarating na. Then minsan naman, yung may mga supplies na dumadating galing sa central office, galing sa probinsya, mga yun guys, mga bond papers. So, ilang kahon na ng bond papers ang dumadating dito sa aming division office. Tapos binibigay yan sa mga schools agad na binibigay. Nung last na mga bond papers na dumating, so may mga schools na nakatanggap ng tag 30 boxes. Kung malaki yung school, mga 50 boxes ang binibigay ng mga bond papers sa kanila. And then mga printers, kung malaking school, 2, 3 printer. Yung mga maliliit na school, may isa. Yung medium size na school, 2. So yun yung mga binibigay namin sa kanila ngayon. So may mga schools actually guys na maliliit lang na school, tapos yung teacher mga nandyan sa 6 hanggang 10. So sa ngayon may mga schools na halos yung teacher 1:1 na yung kanilang ratio ng printer, kasi marami na rin na ibigay na printer mula dito sa office namin, galing sa central office. USB yan guys, flash drive. Yung flash drive na ibibigay namin pala 64 gig, 2, at saka isang 32 gig na flash drive. So yun nga, ang sabi ko guys, yung mga printers na binibigay sa mga schools, galing sa central office, galing sa province, at saka galing mismo sa amin din na budget. So halos may mga schools na tigi isang printer na ang bawat teacher. So yun na lang ang sinusupport namin ngayon. Patuloy na binibigyan sila ng mga ink at saka bond paper para tuloy-tuloy yung printing ng mga self-learning modules. Dati yung normal, yung wala pang pandemic, mostly sa isang buwan sa isang linggo,
lumalabas talaga kami guys kasi may mga trabaho kami na kailangan namin pumunta sa schools para mag-monitor, para magbigay ng technical assistance. So, noon in every week, Monday at saka Friday, dapat nandito kami sa office. Then, Tuesday hanggang Thursday, yan ang mga araw na pumupunta kami sa mga schools. Kaya lang, since medyo kulang yung ano namin guys, yung sasakyan namin dito sa office, minsan nagko-commute, kung may sarili ka naman sasakyan, di gamitin mo yung sarili mong sasakyan. Okay? So ito na yun guys, yung na-prepare ko kahapon. Actually ano na ngayon guys, January 7 na. Ginabi na ako na tapos kahapon, tapos nalupat na yung cellphone ko. So ito na yung na-prepare ko na mga materials na ibibigay sa mga development teams. Okay? So hanggang dito na lang guys ang video ko ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa panonood, na saksihan nyo kung ano yung trabaho ko. So kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod namin na mga uploads. At saka kung gusto mo rin yung videos namin, pwede mo rin i-click yung like button. Pwede ka rin mag-comment kung gusto mo pa-shoutout sa susunod na mga videos namin. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at God bless.